And we are blessed today because we have a good weather. Wala na po yung bagyo. Ayan. Kumusta po kayo? Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, kumusta ka? Ayan. Continuously, kailangan po natin pag-pray ang ating bansa dahil sa mga nangyayari, hindi lang sa politika, kundi sa nangyayari na lindol, baha sa ibang panig ng Pilipinas. Okay, so we will going to have a word for today as a continuation of our series entitled The Seed. Okay, The Seed. Sabihin natin, The Seed. Buto yan, buto. Okay, the first installment ng ating topic about the seed is the seed represent the Word of God. And then the second thing is the seed represent our faith. Okay, the seed represent our faith. And right now, the seed represents giving. Part 3 na po tayo, part 3. Okay. So, ayan na po yung ating yung kasunod po ng ating series na pangatlo na about giving po yan, yung seed. Every time we were going to talk about the seed, it also pertains in giving. Okay? So let's read 2 Corinthians 9:6. 2 Corinthians 9:6 says, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. So in this passage, we will about to unlock or explain this passage na madalas nating nababanggit sa mga exhortation natin patungkol po sa giving, na kung sino man nagtatanim o nag-ahasik ng bahagya, yan po ang sa Tagalog niyan, nag-ahasik ng bahagya o ng kakaunti, ay aani ng bahagya o kakaunti. Pero ang naghahasik o nagtatanim ng marami, sila'y aani ng marami. Yan ang ibig sabihin po sa Tagalog. So, sino po dito gusto na umani ng marami? Sino po dito yung gusto magkaroon ng matinding harvest? Ayan. So, alam na po natin kung gusto nating magkaroon ng bountiful harvest, generous harvest, kung gusto nating umani ng marami, nandyan po yung sagot. Kaya tingnan natin, baka bahagya lang ang iyong ani, baka bahagya lang ang iyong natatanggap, kasi bahagya lang ang iyong pagtatanim. Kasi bahagya lang ang iyong, kakaunti, yan ang sabi sa ibang translation. Kasi minsan, niniisip natin, nagbibigay naman ako. Nagbibigay naman tayo. Pero binabalik naman ng Panginoon. Ayon dun sa binigay natin. This is the law of proportionality. Ibig sabihin, God will going to bring it back to you according to the measure that you use. It will be measured back to you. So, yan po yan, sa passage na yan, na kung tayo nagtanim ng kokonti, normal, kokonti po yung ani. Pero, sino po dito yung mga farmer? Pakitaas ang kamay. O nakakita na ng nagtatanim ng sakaha, ng palay. Diba? So, kung 10 hektarya ang tinamnan mo, tapos yung isang hektarya lang ang tinamnan, so sino ang maraming seed na ginamit? Sino? May kausap po ba ako dito? Sino? Yung 10 hektarya o 1 hektarya? Siyempre kasi kung ang 10 hektarya na tinamnan, maraming buto na itatanim doon. Tapos yung 1 hektar, may buto din, pero kukonti kumpara sa 10 hektarya. So ngayon, what if yung 1 hektarya na nagtanim, nag-expect na mas marami ang ani niya doon sa 10 hektarya na nagtanim na pinagtaniman? Do you think that is logical? Hindi, di ba? Kasi normally, kung gaano karami yung tinanim mo, yun yung measure ng pag-aani mo. Tama ba? So, sino ang mas maraming harvest? Yung 10 na hektarya na tinamnan o yung 1 hektarya lang? Pakilakasan. So, yun po ang prinsipyo ng giving. Hello? Wag tayo mag-expect na matindi ang balik kung hindi naman matindi yung tanim. Are you listening? Kasi dito po, sa series po natin na ito, mahalaga po ito na para mas lalo nating maintindihan. Ito po si Apostle Paul,
na kung papaano po niya gustong i-convey yung giving. Papaano niya gustong i-share at maunawaan ng mga tao sa panahon nila ang pagbibigay sa pamamagitan po ng pagtatanim. Kasi ang context po nila noon ay agriculture. Sabihin natin, agriculture. Agriculture po yon. So ngayon, para mas maintindihan nila, ang illustration na ginamit ni Apostle Paul is about sa pagtatanim. So siguro kung basketball player sila, patungkol sa basketball. Hello? Kung sila ay mga sports, fanatics, baka sports ang illustration. So kasi ang illustration, mas maintindihan ng tao kapag nandoon at existing at pangkaraniwan lang na nararanasan at common knowledge ng marami. Kaya ito, ang ginamit na Apostle Paul, kung sino man ang magtanim ng bahagya, aani ng bahagya. Kung sino man ang magtanim ng marami, aani ng marami. So para mas lubusan po nating maintindihan, ito pong passage na to, let us read on, starting on verse 6. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 up to 15. Para maintindihan po natin yung buong kwento na ito, nitong buong passage na ito. Let's read. Remember this, whosoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. So each of you should give, tingnan nyo dito, each of you should give what you have decided in your hearts to give. So ibig sabihin nito, giving is a decision. Sabihin natin, giving is a decision. So, bago pa tayo pumunta ng church, nag-decide na tayo dapat na magbibigay. Meron ng desisyon sa isip natin. You know what? Kapag binasa po natin ang Old Testament, hindi ka po pwedeng humarap sa hari, wala kang iaabot sa kanya, na wala kang pasalubong o wala kang handog sa hari, wala kang present sa hari nung panahon po ng Old Testament. Don't get me wrong na we are after your giving. Don't get me wrong that we are after your seed. No. Wala ka pa dito, nag-i-exist na ang church. Don't get me wrong. This message is not to encourage you to give, not just to give, but for you to understand why we need to give. Hindi ang goal po nito ay para ma-bless po tayo. Kasi bakit? Ang prinsipyo nito, kung wala kang tinanim, wala kang aniin. Kahit di natin gagamitin yung prinsipyo ng Bible, that's a general principle and basic knowledge to all of us. When you give, at kapag ikaw ay nagtanim, aani ka. Mag-antay ka lang ng tamang panahon at tamang season. Kaya di ba naalala nyo nung nakaraan yung soil? Di ba kailangan maintindihan natin yung season, napakahalaga nun. Yung waiting, di ba? So this time, sabi dito, each of you should give what you have decided in your heart to give. So giving is a decision. Giving is a decision of every individual. So ako nga, di ba, sa lahat sa atin, alam na natin, not reluctantly, sabi dito, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. So the giving is a decision at hindi lang tayo dapat nadadala ng ating emosyon. Hindi lang tayo dapat nadadala ng ating sitwasyon. Kasi bakit? Ang giving, when we give to the Lord, it's a decision. We are not being pushed by emotion. Halimbawa, yung nag-exhort ng giving, matindi, nadala ka. Nagbigay ka ngayon ng matindi. Pero yung hindi nag-exhort ng giving, hindi matindi, hindi ka ngayon nadala. So it's not about emotion. It's about decision. Kasi bakit? I want you to understand right now, ang prayer ko ngayon is maintindihan natin yung konsepto ng pagbibigay ay hindi para doon sa binibigyan, kundi para doon sa mga nagbibigay. Di ba may kasabihan, mapalad ang nagbibigay kesa sa binibigyan, pero masaya ang nabigyan. Yun po yung totoo. Sino po dito yung nabigyan, masaya ka? Sino dito yung nagbigay tapos nalungkot ka? Baka masama loob mo. Kaya sabi dito, God loves a cheerful giver. So every time we give, hindi tayo nawawalan. Every time we give, we are not losing, but we are investing. That's the right mindset. Kaya itong pag-aaral po natin ngayon, ang nais po at pinaka-objective nito is to erase and change the wrong mindset every time we give. Hindi ka nawawalan. Ikaw ay nag-i-invest and one day you will going to reap that investment. And that you are sowing, particularly
in this passage. And later on, God will give you the harvest. Let's continue reading. Basahin muna po natin. Let's read on verse 8. And God is able to bless you. Tingnan nyo. Yung mga nag-decide, yung cheerful giver, hindi natakot, nanampalataya, God is able to bless you abundantly. Gaano daw magpala ang Lord? Lubos-lubos. Amen? Hindi yan konti-konti. Pag sinabing abundant, di ba, there was a time that we went to a mountain province. Nangasal po ako doon, tapos kumain kami ni Jeanette. Akala ko konti lang yung serving. Nung hinapag nila sa amin, I think it's somewhere in Bauco or I don't know. Hindi ko na maalala. Pero nung dumating yung order namin, grabe, ang generous ng serving. Di ba, pag mga Igorot, di ba, mga Igorot restaurant, generous ang serving. Di ba, pag Ilocano, yung karne, liliit. Hindi, sorry. Hindi naman po lahat, okay? Yung hahanapin mo yung karne. Pero kapag mga Highlander, pag nag-Highland, di ba, yung ang lalaki ng hiwa, sabi namin ni Jeanette, ang dami pala nito. So anyway, ano lang po yun, patalastas lang yun, para lang magkaroon tayo ng idea about abundant, generous, or yung papaano, di ba? So let's continue. So that in all things, at all times, tingnan niyo to, si Lord naman, tingnan niyo yung passage na to. This is what is telling us. God is able to bless you abundantly. So ibig sabihin, kung meron ka na ngayon, I mean, kaya ka pang pagpalain ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, mas meron pa. Bakit daw? So that in all things, at all times, tingnan nyo, all things, at all times, having all that you need. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, at anumang sitwasyon, meron ka nung kailangan mo. Ano pa sabi doon? You will abound in every good work. So ibig sabihin, it's not just about pertaining the blessing, but in the work, in the workplace, in every work that we do. Kaya tayo ibibless ni Lord para mas lalo tayo makagawa o gumagawa na tayo ng mabuti at mas makakagawa pa tayo. Kasi di ba, mas limited ang isang tao sa kanyang paggawa kapag kulang siya ng resources. Pero if you have that resources, you can extend and you can stretch more of your hand to other people. Are you listening? Are you getting the point here? Verse 9. Let's read on verse 9. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. So ito po yung tumutulong dun sa mga nangangailangan. Paano ka makakatulong sa mga nangangailangan kung sa'yo kulang pa? Pero may mga pagkakataon na inaalaw tayo ni Lord kahit kulang, tayo magbibigay pa rin. Yun yung breakthrough. Amen po ba? So let's read verse 10. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. I want you to focus on this passage. Makinig po kayo sa passage na to kasi napakaganda nito. Sabi dito, now he who supplies seed to the sower. So sino po sa palagay niyo ang nagsusupply ng seed? Ano bang nauna? Buto o puno? Parang ganito, anong nauna? Itlog o manok? Parang ganun yan no? Ang tagal na debate yan. Baka hindi tayo matapos dito, di ba? Lahat kayo may paliwanag. Tuloy muna natin to. Now he who supplies seed to the sower, lahat po ng mga buto, no, ay may nagsusupply po sa atin. Ang ating Panginoon po yun. At dalawa po sinusupply ni Lord. Ilan ang sinusupply? Ano yon? Seed at saka bread. Are you getting it? Ayun no? Now he supplies seed to the sower and bread for food. So yung seed, anong ginagawa sa seed? Anong ginagawa sa seed? Tinatanim. Anong ginagawa sa bread? Ayan no, maliwanag naman dyan. Bread for food. Pastor, bakit bread hindi kanin?
Kasi yung staple food po ng context na yan ay bread. Sa Middle East, bread eh. Hindi naman ano po yan. In Israel, bread po yon. Sa atin, kapag Pinoy version yan, ang Panginoon ang nagbibigay ng buto at ng rice. Di ba? Filipino version yon. Pero ito po kasi, ang context po niyan, doon sa Israel, doon sa area po na nandoon. So, ang staple food nila doon is bread, hindi rice. Okay. So ngayon, maliwanag dito, ang Diyos ay nagbibigay ng buto at ang purpose ng buto ay hindi kainin. So, imagine if you eat your seed. Imagine kapag dapat itinanim mo yon pero kinain mo, may tutubo pa ba? So wala nang mamumunga kasi wala nang tumubo. Are you listening? So kailangan i-identify pala natin every time God will bless us, every time God will going to give us resources, blessing, money, or any things na binigay ni Lord sa atin, itanong pala natin yan sa Panginoon, Lord, is this a seed? Or this is for bread? Kasi pag kinain mo yung seed, wala nang tutubo at wala nang mamumunga. So, merong particular na dapat maintindihan natin mga mananampalataya. Identify the seed and identify the bread. Bread, yan yung ating kakainin, yan yung ating pambabayad na mga dapat bayaran, at yan yung mga ating gagastusin. Pero yung seed, hindi yun ginagastos. Itinatanim yun. He who supply, tingnan yung nangyari, anong kasunod doon? No, he supplies seed to the sower, bread for food, and also supply, tingnan nyo, and increase the harvest of your righteousness. May increase po ng katuwiran. Kasi bakit? Siyempre na-identify natin, hindi natin nakakain yung buto, may tumutubo. Tapos, may seed ka ulit, itinanim mo, may tumutubo. May seed ka ulit, tinanim mo, may tumutubo. May bread, yun yung kinakain mo. So, every time you have a seed, you plant that seed, and one day, that seed will grow into a full-grown tree. Imagine kung lahat ng seed na tinanim mo, namunga to, o ngayon, hindi season, namunga to, ngayon, hindi season ito, pero may namumunga. Kaya nga sabi doon, yung abundant blessing kapag nagkaroon tayo ng proper understanding about giving. Verse 11, let's continue verse 11. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. So isa po ito sa purpose ni Lord. Ng pagbabalik ng pagpapala ng Diyos sa atin. Hindi lang tayo pagpapalain para sa ating sarili, kundi para din tumulong sa mga nangangailangan. Amen po ba? And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Kasi pag ikaw ay tumulong sa mga tao na nangangailangan, magpapasalamat yun sa Diyos. At magpapasalamat sa Diyos yun, hindi lang dahil sa natanggap niya, ipapanalangin ka rin nun. Let's read verse 12. This service that you perform is not only to supply the needs of the Lord's people, dito po sa simbahan, but it is also overflowing in many expressions of thanks to God. Yung mga tao na natulungan, yung mga tao na na-bless, magpapasalamat sila sa Diyos. At magpapasalamat sila dun sa mga tao na tumulong sa kanila. Verse 13, because of the service by which you have proved yourselves, tingnan nyo, because of the service, ibig sabihin yun, yung pagtulong natin, yung pagpaparamdam sa kanila, hindi lang sa salita, kundi may gawa, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ. Hindi lang yung pagpipreach natin, kundi yung ating kamay na handang tumulong at umagapay sa kanila. And for your generosity in sharing with them and with everyone else. Diba? Ipipreach natin yung word, bubusugin sila ng word, pero dapat yung empty stomach nila, kailangan maministeran din. Just like what Jesus did when He preached to the people. Kailangan na silang umuwi, pero sabi ni Jesus, huwag niyo muna silang pauwiin kasi kailangan nila ng kumain. Tama po ba? So the same thing, the ministry is not just about spirituality, but it is also about the welfare of the people. Amen? We preach to the dying and decaying spirit, and we will also help them
minister to their empty stomach. Verse 14. And in all their prayers for you, their hearts will go out to you. Ayan, yung mga natulungan to. Because of the surpassing grace God has given you. Thanks be to God for this indescribable gift. So in this passage, makikita natin, kagaya po ng sinabi ko kanina, mas madaling maintindihan ng mga kausap ni Apostle Paul, itong mga taga-Corinth, na kung ang illustration ay magiging madali para sa kanila. Kaya ang giving dito ay in-illustrate sa pamamagitan ng pagtatanim. At hindi lang basta pagtatanim, at pinakita doon yung pagtatanim ng bahagya o pagtatanim ng marami. Amen? Yung binanggit ko kaninang introduction ko. So meaning, the size of your harvest is determined by the way you sow. Amen? The size of your harvest is determined by the way you sow. So yung harvest natin, nakadepende kung papaano karami yung tinanim natin. Amen po ba? This verse challenges us, are we sowing sparingly or generously? Yan po yung tanong ngayon. Tayo po ba ay nagtatanim o naghahasik, nagbibigay ng kakaunti? Or tayo ay nagbibigay ng generously? Yan po yung question. Pwede mo bang tanungin yung katabi mo, gaano ka nagbibigay sa Panginoon? Sparingly or generously? Giving is like planting seed. No, yan yung parating yung maririnig sa atin kasi seed nga ang topic natin eh. Small sowing means small harvest. Generous sowing equals to abundant harvest. Ganyan lang po kasimple. Ganyan lang po kasimple ang gusto at ibig sabihin po ng passage na yan. Kokonting bigay, kokonti po ang balik. Kokonti marami ang ibinigay, marami ang balik. Yan po yung sabi ng passage na binasa natin. Now, number 1, gusto kong pag-usapan po natin the principle of sowing, giving, and reaping. Napaka-importante po kasi nito. May prinsipyo po yan. When we talk about principle ng sowing or giving at saka yung reaping o yung pag-ani, we must consider the following. No, we must consider this following important consideration. The quality of seed, napakahalaga po niyan. Gaano, di ba, napag-usapan na natin ito nung nakaraan. Di ba, pag may itatanim ka, hindi yung bulok na seed. Pag may itatanim ka, hindi yung bansot na seed. Hindi yung defective na seed. So pag nagtatanim ka, ang seed na pipiliin mo, yung quality. Di ba? Yung quality dapat, yung excellent. Ibig sabihin, pag quality, excellent, merong standard yun. Most probably, healthy yan, yung seed na yan, and most probably, yan ay galing sa malaking bunga. Kaya nga quality eh. When we say quality, no? When we say quality, may standards. Hindi mo basta kinuha yung butoy, tanim ko nga to. Sino dito yung nakakain ng mangga? Tapos, ang sarap ng mangga na kinain mo. So, ano ngayon ang naisip mo kasi meron kang bakuran, malawak ang iyong bakuran. So ano ngayon naisip mo? Ang sarap naman ng mangga na to. So ngayon, ang gagawin mo, kukunin mo ngayon yung seed. Tapos yung seed na yon gusto mong itanim. Kasi bakit? Masarap. Sino dito yung kumain ka ng mangga, sinabi nung nagbebenta, matamis po yan, nung kinain mo. Bigla kayo ng asim, eh, no? Sobrang asim, di ba? Hay, ayoko na yan. Maiisip mo ngayon kung sino mga kasama mo sa bahay na gusto ng maasim. Saka mo siya ibibigay. Diba, itatanim mo ba yun? Of course not, because that's not what you like. Hindi yun ang gusto mo, so hindi mo yun. Tama po ba? So yun ang ibig sabihin ng quality ng seed. Pero, tandaan natin, kahit quality yung seed, importante pa rin i-consider yung condition ng soil. Sino dito yung nag-attempt na nagtanim ng lansones? Ang sarap ng lansones. Di ba? Sa Davao. O ganun, saan ba kayo? Gimaras ba yon? Yung matamis na sa lansones. Nagtanim sa ibang lugar. Kaya lang, hindi pa rin makuha yung lasa. Bakit nung itinanim niya, kinain niya masarap? Nung tumubo yung buto, pares naman. Pero bakit hindi ganun kasarap? Iba pa rin yung original, sabi nila, no? Kasi bakit? May condition po doon at may participation doon, yung lupa. Kaya when we give,
mga kapatid, hindi lang yung seed, kundi yung kung saan natin itatanim. Amen po ba? Ang gawain po ng Diyos ay matabang lupa kasi gawain po ng Diyos yan. At ang lingkod ng Panginoon, matabang lupa po yan kasi sila'y naglilingkod sa Diyos. So napakalaga po niyan. At ang pagtulong sa kapwa na talagang nangangailangan at may word si Lord sa inyo, mga kapatid, talaga pang yan po yung mga i-consider po natin na dapat natin pagtamnan. And then, another thing is the waiting process. Hindi ibig sabihin, for example, we have a good seed, we have a good soil. So, magwi-wait po tayo. Meron po kasing iba na nagtanim, tapos nainip. Ang ginawa, hinukay yung tanim, hinukay yung buto, tapos kinain. Ay, sayang. Yung ibibigay mo na sana sa Panginoon, i-offer mo na sana, tapos naisip mo, ay, sayang, kinukay mo ulit, kinain mo. Do you think may tutubo pa? Wala na. Kaya, yung process nung pagtatanim ay kailangan yung virtues ng waiting, ng patience. Tapos po protectionan pa natin yan. Kasi bakit? Pwedeng may humukay yan, pwedeng may mga manok or whatever, di ba, animals na po pwedeng sumira nung buto na yon or kumuha ng buto na yon. The same thing with us. Every time we plant, the enemy will try to infiltrate our mind. Tingnan mo, nagbigay ka, wala namang bumalik. Tingnan mo nga ganito, tingnan mo, wala pang nangyayari. So I want you to understand, when you plant a seed, the soil is good. If the soil is good, then we need to protect the seed. Yung itinanim natin. Kaya dapat yung mindset natin, ginagawa natin ito dahil hindi lang may nagtulak sa atin. Hindi lang dahil may nagsabi sa atin. Kundi naiintindihan natin, kaya pinaniniwalaan natin. At dahil pinaniniwalaan natin, kaya natin ginawa. At dahil pinaniniwalaan natin, ginawa natin, tayo nag-aantay. Dahil ang Diyos na nangako ay tapat at totoo sa kanyang pangako. Amang palakpakan mo si Lord, kapatid. Pagkatapos ng process of waiting and protecting the seed, our seed, of course, nandun na yung harvest. Alam niyo po, mas matagal po yung harvest kaysa sa pagtatanim. Pag nagtanim ka, saglit lang, pero pag nag-harvest ka, hindi lang isang beses. Tama? Sino po dito yung nagtanim ng sayote? Isang beses ka lang nagtanim ng sayote, pero hanggang ngayon umaani ka. Minsan nga, hindi mo tinanim yan eh. Nagtanim ng mangga. Isang beses mo lang tinanim yung mangga, pero hanggang ngayon umaani pa. What if marami kang tanim? Marami kang tanim. Hindi ito, non-stop ang iyong harvest. Sa bawat season ng mga tinanim mo. So giving is never wasted. It is sowing into the soil of God's kingdom. So yung pagtatanim, hindi po nasasayang yan. Yung pagbibigay, hindi po nasasayang yan. Nai-invest po yan sa kaharian ng Diyos. Every time we offer, every time we give to the Lord, amen po ba? Hindi po nasisira yan. Just like a farmer, if you sow few seed, you cannot expect a big harvest. Alam niyo po, yung farmer, computed na nila kung ilan po yung magiging harvest nila. Opo, alam po ng farmer yan. Kaya pag tinanong mo, ilang hektarya? Okay, ilan ang binhi? So pag-ani, meron na silang estimate. Kung kukunti ang tinanim, alam nila kukunti lang ang ani. Magtaka ka kapag kukunti ang tanim, dumaming ani. Baka nakiani sa kapitbahay. Kasalanan po yun. Amen? Kasi sa atin din minsan, di ba, gusto natin malaking blessing pero wala naman tayong malaking itinanim. Walang malaking binigay. Pastor, di ba si Lord tumitingin sa puso? Tama. God is looking at your heart. But the proportionality of your giving will bring it back to you. Hello? Nagtanim ka ng 10 kapon ng mangga. Tapos isa lang ang sa kanya. Alangan namang mas marami pa siyang aaning kaysa may 10. Sabi mo sa katabi mo, logic, brother, sister. Bakit? Galatians 6:7. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reap what he sow. So hindi natin pwedeng i-mock, hindi pa natin pwedeng sumbatan or pagdudahan ng Panginoon or insultuhin or whatever. Na, Lord, ba't ganito lang? Siyempre, kung ano po yung tinanim natin, yun din po yung ating aanihin. Amen po ba? So, what you release determine what you receive. Sabi mo sa akin, what you release determines what you receive.
Napakahalaga po niyan. Kasi hindi po natin pwedeng expect yung mga bagay na hindi po natin itinanim. Kasi sabi po ng Bible, kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Ganon din naman sa prinsipyo natin. Our action today determines our blessing tomorrow. Yan po yung katotohanan. Our actions today determine our blessing tomorrow. Sino pong gusto ma-bless bukas? Depende yan sa tanim mo. Sino pong gustong umani ng matindi bukas at sa darating na panahon? Magsabi po ng malakas na amen. Sabi mo sa katabi mo, depende yan. Alam niyo po, binanggit natin kanina, merong kinds of sower. Yung isa, sparing sower, limited return of harvest. Pag sinabi po natin yan, yung pagtatanim ng bahagya, may harvest naman, pero limited. Sino dito yung kulang yung natatanggap mo? Sino dito yung hindi enough yung meron ka? Hindi matatapos yan hanggat hindi mo inalisan itong bahagyang paghahasik or bahagyang pagtatanim. No? Itong sparing sowing, it's limited return ng harvest. To sow sparingly is to give sometimes half-hearted, reluctantly, or with hesitation. Kaya minsan nahihirapan po tayo magbigay at ang isang tao nahihirapang magbigay kasi bakit? Nagdadalawang isip siya. Nag-hesitant. Mayroon siyang hesitation. Meron siyang pagdadalawang isip. Ay, baka mamaya, mawalan ako. Hindi po. Kapag naintindihan natin yung tamang perspektibo ng pagbibigay, hindi ka nawawalan. So, because of that, ang seed, hindi na siya nagiging quality. Ang seed na yun, ang tawag doon, scarcity seed. Pag sinabi nating scarcity seed, ito yung fear-driven sowing. May takot. May pagdadalawang isip. So, scarcity seed ang tawag doon. So, thinking there won't be enough if you give. Yung kapag nagbigay, ang mindset na natatakot, ay, baka wala nang bumalik. Ay, magkukulang ako. Hello, are you listening? Ito yung klase ng mindset ng mga tao na to na nagbibigay yung seed na hindi quality, scarcity kind of seed. So ito yung, pag binigay ko to, papaano na? Yun, driven ng fear. Naalala nyo si Cain at saka si Abel? Si Abel, pinili niya yung first and best. Si Cain, ang kinuha lang niya kung anong makuha niya. Hindi niya pinaghandaan. So makikita natin, dun sa kind of giving na yon, si Lord na please kay Abel. Kasi pinaghandaan. Hindi yun yung galing doon sa parang tira-tira lang. Itong kay Cain, kinuha lang niya kung ano yung available na nandoon. So yun po, na kailangan nating maintindihan na ang pagbibigay, kung gusto natin ng matinding harvest, dapat yung quality ng seed na meron tayo. So holding back from God leads to missed opportunities. Kapag nag-hold back po tayo sa ating pagbibigay sa Panginoon, urong-sulong, minsan ganado, minsan hindi, marami pong mga opportunities na nami-miss natin. Marami po muna mga blessing, favor, and opportunities na napapalampas or nami-miss out natin. Okay? So, ang result niyan, yung sowing sparingly or limited return of harvest at fear-driven sowing, ang nagiging result po niyan, small lang yung impact. Limited blessing. And ang kadalasan, merong spiritual dryness. Kasi bakit nagbibigay naman ako? Di ba? Di ba minsan ganyan ang mga katuwiran ng hindi naiintindihan ng prinsipyo na ito, ng giving or ng seed. Nagbibigay naman ako, kaya nga, yung quality ng binigay mo, yun din ang binalik ni Lord sa'yo. Naintindihan po ba natin? Tapos, nagbigay nga, pero may pagdadalawang isip, papaano na? Ano nang pambayad ko nito? Ano nang panjalibi ko? Ano nang pambayad ko ng Shopee, ng Lazada? May in-order pa naman ako. O di ba yung mga ganong klase? So, hindi po yan. Tingnan natin yung generous sowing. Generous sowing, ang katumbas po niyan yung abundant return of harvest. Kapag po tayo nagbibigay generously, tayo po iaani ng abundant harvest. So, dito po makikita natin, whoever sow generously will also reap generously. Yan po yung binasa natin na paulit-ulit. Okay? So, to sow generously is to give
Paano po nagbibigay yung generous heart? Meron po siyang cheerful heart. Sabi mo sa katabi mo, masayang nagbibigay. Yung generous sowing, generous yung kanyang matatanggap na return. Yan ang sabi ng binasa natin. Okay? And then, yung kanyang heart, pag nagbigay, masaya. Nasisiyahan siya. Hindi siya nagdadalawang isip, hey, bakit ko naibigay? Ay, sayang. Hindi ganon. Ang generous giving, merong generous heart at merong cheerful heart. Amen po ba? At merong willing heart. Sabi natin, willing heart. Walang panghihinayang. Hindi yung binigay mo tapos napakanta ka. Nanghihinayang, di ko na sana binigay. Di ba? Hindi ganon. Hindi ganon yung generous. Baka ano yan, yung sparingly. Okay, yung driven ng fear. So, abundant seed means it is faith-driven sowing. Okay, pag sinabi nating abundant seed, it is driven by faith giving or sowing. Ang kasama po niyan, ang elemento na meron dyan, meron pananampalataya. Kasi what pleases God, di ba nung last Sunday we talk about it, what pleases God is our faith. Yung ating pananampalataya sa ating mga ginagawa. Trusting God's promise that He supplies seed to the sower and multiplies it. Kasi bakit? Pag nagtanim tayo, yung buto na yan, hindi yan mapawalang bahala. Tutubo yan. At kapag tumubo yan, si Lord ang nagbigay ng buto sa atin, hindi titigil yung pagsusupply niya ng buto kasi alam niya, mapagkakatiwalaan tayo na hindi tayo seed eater. Seed planter tayo. We do not eat the seed. We plant the seed. We only eat the bread. Amen po ba? So kaya dapat maintindihan natin to kasi bakit? Ito yung magli-liberate sa ating kaisipan. Ito po yung magtatanggal ng poverty mindset sa ating mga kaisipan. At kapag nawala na yung poverty mindset na paniwalaan natin yung tamang konsepto nito, pinaniwalaan natin at ginawa natin, doon pa lang po papasok yung buhay na pinagpala at may return doon sa lahat po na binigay natin. Amen po ba? Lahat ng tinanim, lahat yun magbubunga. Come on, palakpakan mo si Lord kung naniniwala ka dyan, kapatid. Kasi anong sabi ng Luke 6:38? Give and it will be given unto you. Tingnan nyo. Kaya tingnan nyo yung mindset ng mundo. Kapag ikaw ay nagbigay, ikaw ay nawawalan. Pero ang itong sinasabi ng Bible, give, tulungan nyo ako magbasa, give and... Oh, tingnan mo, nawalan ka ba? Yan ang konsepto ng Bible. Yan ang tamang konsepto. Kasi ang maling konsepto, bakit ka magbibigay? Ba't ka magbibigay? Sa'yo yan eh. Di ba? May ganong mindset. Normal yan sa karamihan na hindi Bible-believing person. Pero yung mga naniniwala sa concept at naniniwala sa tinuturo ng Bible, every time you give, hindi ka nawawalan. Kasi tama paniniwala mo pag nagbigay ka. Amen po ba? And according to this passage, ang meron lang babalik sa kanila, yung mga binigay. Ano yung unang word? Oh, yung para sa mga nagbibigay lang tong verse na to. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo bang mapasayo ang verse na yan? O yan ang requirement, give. Ay, hindi mo pwedeng sabihin yan na kapag hindi ka nagbibigay. Kasi yan, para lang sa mga nagbibigay. Sabi dyan, give. O sabi mo sa katabi mo, ready ka na. Parang ang aga ng exhortation natin, no? Okay. Give, sabi dyan, and it will be given unto you. So, ibig sabihin, pag pala tayo nagbigay, mali yung konsepto ng mundo na nawawalan ka. Naalala nyo yung preaching nung nakaraan? Di ba yung seed, hindi mo alam ang nangyayari kasi nasa baba siya? Hello? So, when we give, antayin mo lang. Okay? At anong sabi ng Bible? Okay. May I. Oh, binibigay ko sa iyo to. Uy. Oh, yeah, example lang. Okay. O, kunin mo naman. Huwag mong i-bag. Grabe ka naman. Hinanda ang bag. Okay, for example lang. O, may I. Ayan.
Ayan. Binigay ko sa kanya. O, di ba? Ayaw nyo kasing tumayo eh. Yan, si May Ay na lang. Pinawisan yung mata ko, May Aya. Ayan. Ayan. And then, it will be given back to me. Oh, ayan. Di pa tapos. Ay, salamat. Di ba? Buti na lang may verse na it will be given back to me. So, sa ating pagbibigay, sa ating pagtatanim, hindi ka nawawalan. Binalik di ba? Tapos, edi yung binigay ko. Bumalik na sa akin. Pag binigay natin sa Panginoon, in many ways, ibabalik ni Lord sa atin yon. Amen? Tapos, tingnan nyo pa. Good measure. Sinukat. Anong sukat ng puno? Yun, puno dito. Tapos, puno na. Puno na po, puno na. Anong gagawin? Press down. Tapos, ano ba? Help me out. Ano yung nakalagay dyan? Pakilakasan. After na pinrest, shake. Wala nang nagsishake. Hallelujah. Diba? Ito, wala na rin. Okay. So, shake, di ba? Shaken together. And then, running over. So, anong sabi ng passage? Para sa mga nagbibigay lang po yan. It will be given back to you. God will going to give it back to you. Huwag kang mag-alala. Baka mamaya nag-offering ka tapos kinuha mo ulit. Sister Joy, nasan yung offering ko? Di parang kinuha mo na rin yung seat mo. Walang tutubo doon. Tama? So, God will going to bring it back to us in many forms. Tapos, with a good measure. So, saan ni may measure? Doon sa base, doon sa binigay mo. You press down, shaking together, and running over. So, yun po yung abundant kind of seed, yung generosity kinds of giving. When we give generously, God multiplies our resources. Pag po tayo nagbibigay sa Panginoon, minumultiply po ng Panginoon ang ating mga resources. So, what is in our hand, siguro pwede lang nating dagdagan kung anong meron tayo. Pero it is God who can multiply what is in your hand. What are you willing to give, to release into the hands of God? That's what multiplies. Siguro yung kaya nating gawin, addition, pero ang Lord, automatic yun, multiplication. And because of that, we experience joy and peace in our hearts. If we give little, we receive little. If we give generously, we receive abundantly. Amen po ba? Ulitin ko, if we give little, we receive little. If we give generously, we receive abundantly. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. So yun po yung yung principle. So ngayon tingnan naman natin yung attitude in giving. Yung attitude in giving, napakahalaga po ng attitude. Sabi mo sa katabi mo, attitude. Di ba kapag may binibili ka sa restaurant, tapos napaka-masungit nung cashier, o kaya yung mga pinagtanungan mo sa SM, ay may attitude. Di ba? Yung sasabihin niya, pagsabay-sabay nyo na po kasi para isahan na lang. Di ba? May attitude. So you know what? In giving, napakahalaga din ng attitude. Kasi bakit? Tinitingnan din ni Lord yung attitude natin when we give. Amen? Paul is not only teaching what we give, but how we give. Hello? Paul is not only teaching about what we give, hindi lang po yung anong ibibigay, kundi pa paano tayo magbigay. So it speaks about our attitude every time we offer, every time we give to the Lord. Napakahalaga po ng attitude. Hello? Sabi mo sa katabi mo, attitude. So giving should be willingly. In verse 7, mababasa natin yan kanina, doon sa binasa natin passage, 9:7, no? Not by force, but cheerfully. Kasi nga, bago pa tayo sumaya, nag-decide na tayo magbibigay. Kasi yan ang sabi nung binasa natin kanina. Each of you decide what you give. Bago sinabi ni Lord yung God loves a cheerful giver. Kasi bakit? Alam natin, dinesisyon na natin, kasi yun ang tamang gawin. Kasi bakit? Na tama, na correct ang mindset natin that when we give, we are not losing. We are gaining.
Amen. So ngayon, dahil tama na yung ating pananaw, pinaniniwalaan natin yung sinasabi ng Diyos, may tama na tayong desisyon. Bago ka pa pumunta rito, pagbibigay ako sa Panginoon. Tapos, yung kasunod, yung attitude natin, hindi sasabihin ng kaaway, panglibre mo mamaya yan, pangkain mo mamaya sa labas yan. Pambayad mo ng ganito yan, pambayad mo ng ganyan yan. Di ba, may tukso. So ngayon, nababalisa ka ngayon. Di ba, bibigay ko ba? O hindi. Bigay, hindi. Bigay, hindi. Bigay, hindi. Pero pag nag-decide ka na, hindi ka na maapektuhan ng mga doubts mo. Amen po ba? Kaya yung attitude ng unang-una is willingness. We are willing and we are not being forced. Wala po dito ang pinipilit magbigay. Pero pag naiintindihan mo at ang konsepto nito ay hindi para dun sa bibigyan, hindi para kay Lord, kundi para sa'yo. Amen? You will going to give it cheerfully. Why? Because you are confident. Another thing is, na attitude is generously. Paano masabing generous yung giving? When we open hands with an open heart. Ibig sabihin, hindi natin nililimita yung ating pagbibigay dahil sa ating sitwasyon. Yung generosity ay hindi nakabase na sobra-sobra ang meron ka. Yung generosity ay attitude yan. Ugali yan. Hello? Mali ang concept ng iba, lalo na mga lowlander, ang Ilocano daw kuripot, ang Ilocano daw madamot. Hindi totoo yun. Marunong lang silang humawak ng pera. Alam lang nilang i-priority yung kailangan. Kaya nga sinasabi ko, pagdating kay Lord, huwag mong kuriputin si Lord. Kasi bakit? Siya nagbibigay ng buto, siyang nagbibigay ng lakas kung anong meron ka. Kung anong meron tayo ngayon, galing kay Lord. Kaya pagdating sa Panginoon, huwag mong kukuriputan. Amen? Pagdating sa pamilya mo, huwag. Kasi bakit? Kaya nga ka nagtatrabaho para sa pamilya mo. Pero of course, we need to have wisdom. So in generous, pag sinabi natin, open heart, and then open hands. Hindi lang open-minded. Di ba? Open-minded ka ba? Di ba? Of course, kailangan open yung ating mind para dito sa tinuturo ngayon. Then another thing, no, yung faith. Kasi hindi tayo makakapagbigay ng matindi kung kulang tayo sa pananampalataya. Eh sabi nga ng topic natin, di ba, nung nakaraan, if you have just like a faith, a seed of a mustard seed. Di ba? Ibig sabihin nun, whatever impossible things that you can declare, that you can ask God, no, you can say to that mountains. Kaya nga, di ba, antindi ng message natin last Sunday. So what is that mountains? Di ba? So, ang katumbas nun, pananampalataya din. So, ganito rin sa ating pagbibigay sa Panginoon. In faith, we need to trust God. So, we are trusting God for the increase. Amen po ba? So, mahalaga po pag tayo nagbibigay, napakahalaga ng attitude. Yung binasa natin kanina, di ba? Nagdesisyon ka na, firm na. And then, yung heart mo, cheerful. And then, yung pocket mo, generous. Yan po yung mga Highlander. Generous po talaga yan. Tingnan mo yung katabi mo. Lahat po ng mga mananampalataya na tinuturo po, regardless of our culture, regardless of our dialect, lowlander ka man, Highlander ka man, native ka man, ito po, tayo po ay mga Kristiyano na tinuturo po sa atin ngayon. Na tayo po ay maging generous sa ating pagbibigay. At tama po yung dapat attitude. We are willing, hindi napipilitan, generous tayo at tayo naniniwala at nananampalataya na meron pong katotohanan pong pinag-aaralan po natin dahil ito po ay naayon sa salita ng Diyos. Okay. Tatlong katotohanan kapag po tayo nagbibigay o dito po sa passage na to, we need to be intentional. Sabi mo sa katabi mo, intentional. So every time we plant, every time we give, we need to be intentional. Sinasadya natin yan, hindi aksidente lang. Okay? So, pag nagtanim ka, aayusin mo, piprepare mo. Ganon din pag tayo nagbigay. Tapos, no, hindi lang yung kundi open yung heart natin. Tapos, yung pre-giving, ang ibig sabihin nan, no, yung not grudging or not being pressured. Baka napipressure tayo dahil sa ating doubt. O di, labanan mo muna yung doubt mo bago mo gawin yon.
And then, when we give, joyful tayo. Ibig sabihin, masaya. Di ba yung kapag nagbibigay, hindi napapa-CR. Di ba marami po kapag giving napapa-CR. Di ba? Pero sa church po natin, meron pong offering basket doon sa CR. Yung mga ushers hanggang CR po yan. Okay? Kasi hindi dahil after sila sa giving ninyo, kundi after sila para ma-bless po kayo. Yun po ang pinaka-concept po noon. Yun po yung katotohanan doon. Yun po yung truth doon. Our goal in giving is to please God by giving our best for Him. Yan po yung goal natin. Every time we give, our goal is to please God. Kaya, ang ibibigay natin, yung best. Amen? Do you think mabibless si Lord? Mapiplease si Lord kapag hindi best yung ating binigay? Siyempre, iba yung best mo doon sa ibang tao at sa level na meron ka. Iba yung best na level ng estudyante, iba yung best na level ng nagtatrabaho, iba yung best na level ng may negosyo, iba yung best ng mga professional at yung mga hindi professional. Iba't iba yung klase ng status natin sa pamumuhay. Iba yung sweldo mo, iba yung sweldo niya, iba yung kita niya, pero you know what is your best. And God knows the best in you. So our goal in giving is to please God by giving our best for God. Why? Because He deserved the best, not the leftover. Yan po yung prinsipyo dito. Yan po yung katotohanan. Ang Panginoon po, karapat-dapat siyang bigyan at iahin natin yung mga the best part, hindi yung leftover. Kagaya po ni Abel, binigay po niya yung first and the best na kanyang alaga. Ibig sabihin yung firstborn at saka yung best of the flock. So, every January, tinuturo ko po ito, yung principle ng first fruit, yung principle ng best, yung principle ng firstborn, first fruit, and best belongs to the Lord. Kaya, for sure, si Abel, paano naman sabing first and best yun? So, Abel offering, prepared. He prepared for it. Pinaghandaan niya yon. Kaya ang pagbibigay natin, pinaghahandaan. Sabi mo sa katabi mo, ang pagbibigay, pinaghahandaan. Tapos pinipili kung alin yung best. Amen? Yun po yun. Hindi mo pipiliin yung pinakakaunti, pinakamaliit, hindi, yung pinaka-best. Tapos, ayun, nung na-prepare, pinili niya, sa kanya in-offer. Tayo kasi, basta offer, walang preparation, hindi pinili ang the best, pero gusto nating balik the best. Parang may mali. Pero, pag in-apply natin ito kagaya ng ginawa ni Abel, he prepared, he chose the best, then he offer. Doon po malulugod si Lord. Amen? Sino pong gusto mong mapalugod mo si Lord? Amen. Kasi alam nyo, pag naiintindihan nyo to, hindi na magiging problema sa'yo ang giving. Hindi na magiging problema sa'yo ang tithing. Kasi ang tithing, 10% lang yan. Yung giving, kung walang binigay na limitation si Lord doon. Okay? Depende yan sa generosity ng heart mo. Sa pagiging pagbabalik natin sa Diyos. Amen po ba? Kaya later on, ang pag-uusapan, hindi na yung magkano ang sweldo mo. Kundi yung pag-uusapan kung magkano ang offering mo. Kasi bakit kaya mo nang mag-offer yung amount na dating sweldo mo? Kasi bakit? Binless ka na ni Lord dahil dun sa mga seed na tinanim mo. At dahil sa pagbibigay mo, ang daming return ni Lord. Kaya yung dating sahod mo, yun na lang ang tithes mo ngayon. So ibig sabihin, ilang multiplication ang nangyari doon. Kasi what you can give to the Lord is what will multiply. What you have in your hand, maybe you can add it, may addition, pero yung nasa kamay ng Diyos, yun ang magmumultiply. Sabi mo sa katabi mo, darating ang araw, hindi na pinag-uusapan ang sweldo o ang kita. Ang pinag-uusapan, ang iyong pagbibigay. Palakpakan mo si Lord, kapatid. Alam niyo po kahit bakit marami pong nahihirapan magbigay at magbalik ng kanilang tithes. Kasi kokonti. Kokonti. Kaya tayo ngayon ay tinuturuan ng Panginoon
Dahil ang prinsipyo ng Bible, pag napagkatiwalaan ka sa kokonti, saka ka bibigyan ni Lord ng mas marami. Kaya konti ngayon yan, nasa testing tayo. Pag pinasa mo yung testing na yan, hindi ka na mag-i-struggle. Kasi bakit? Nung kokonti, naging matapat ka eh. Eh ngayon, nakita ni Lord, kokonti, matapat ha. O dagdagan ko nga, naging matapat. Oops, pinalaki ni Lord, matapat pa kaya. Eh dapat mag-sink in itong prinsipyo na ito, mga kapatid. Trust God's timing. The harvest may not come instantly, but it will surely come. Amen? Minsan kasi pag gusto natin instant, dahil nasanay tayo sa instant noodles, di ba? Instant coffee, di ba? Nasanay tayo sa mga instant. Kaya gusto natin instant blessing. Tandaan natin, sabi mo sa katabi mo, may timing si Lord. So God's timing is very important. The harvest may not come instantly, but it will surely come. That's the good news. Come on, palakpakan mo si Lord kung naniniwala ka. Number 3, the reward of generous giving. Kanina, yung principle and then yung attitude. Ngayon, ito naman may reward. Okay, ano yung reward? God multiplied the seed we sow. So si Lord ang nagmumultiply po niyan, hindi po tayo. Diba? So, kapag ang seed nasa kamay natin, kapag yung resources nasa kamay natin, walang multiplication dyan. Magmumultiply lang yan kapag binigay natin sa kamay ng Diyos. Amen po ba? So anong ibig sabihin yan, mga kapatid? No, harvest comes in different forms. Hindi lang po sa pera, hindi lang sa pananalapi, hindi lang sa mga material na bagay. Ang balik po ng blessing ng Panginoon, ng generous giving. Okay, number 1 is material provision, of course. God supply our needs. Yan ang sabi ng Philippians 4:19. And my God will meet all my needs according to His riches and His glory in Christ Jesus. So si Lord po ang magbibigay at kakatagpo ng ating mga pangangailangan, no? Sa pamamagitan ng kanyang kayamanan, ang Diyos po. Pangalawa, spiritual blessing. Yung una is material, yung pinag-usapan natin. Pangalawa is spiritual blessing. So meron tayong kagalakan. Alam niyo, wala pong nabibiling 500,000 na kagalakan. Wala. Pabili nga po ng 5 million na kapayapaan. Wala. Tingnan niyo yung mga nasa Senate hearing, sa Blue Ribbon Committee, sa ICI, di ba, milyon-milyon, bilyon-bilyon, trilyon-trilyong pera na meron sila pero wala silang kapayapaan ngayon. Ikaw, wala ka mang bilyon pero meron kang kapayapaan. Amen? Pero hindi yun imposible kapag naintindihan natin yung konsepto at katotohanan ng giving. Kaya, minsan kasi inisip natin, no? Hindi naman ako mayaman kagaya ni brother, ni sister. O diba, yung wala kang sakit, kayamanan na yun eh. Yung nakakatulog ka ng maayos at mahimbing, alam mo, maraming mayaman, di na nakakatulog. Kailangan uminom ng sleeping pills para matulog. Alam mo ba yun? Pero ikaw, di ba, kumain ka lang ng simpleng pagkain, ang sarap ng tulog mo. Tama? So that's already a blessing. Ano pa? Yung fulfillment sa paglilingkod sa Diyos. Ang daming mga mas magaling, daming mas magandang boses, maayos tumugtog, ang daming mga mas qualified kaysa sa atin, pero tayo ginamit ng Diyos. Amen po ba? Kaya yun po yung mga blessing na meron po tayo. Amen? Tapos, imagine, di ba? Ngayon, nandito na yung pamilya mo. Ngayon, nandito na yung kapatid mo. Yung mga dati mong pinagpe-pray. It's a blessing. Palakpakan mo si Lord, kapatid, kung naniniwala ka dyan. Ano po yung pangatlo? Yung eternal impact. Yun yung sinasabi ko kanina. Yung mga pagpapagaling ni Lord, yung mga nabago ang buhay, yung pamilya mo, di ba? Nasa church na, naglilingkod na, nagpa-process na. So, that's a blessing. That's a blessing. Reward ng Panginoon. Tama po ba? So, yung kanina, di ba, yung dapat maintindihan natin ito, na yung may mga blessing o yung mayroong mga matinding reward, ay yung may mga generous giver. Pastor, paano naman kung hindi? Ang goal natin is maging generous giver po tayo. Kasi para walang limit
Kasi di ba yung scarcity seed kanina, fear-driven sowing po yun. Pero yung abundant seed, faith-driven seed po yun. Amen? So God is the multiplier. God uses seed to multiply our harvest. Amen po ba? So yan po yung ginagamit ng Lord, yung buto, para i-multiply po yung harvest na meron po tayo. Alam niyo po, no, mga kapatid, no, yung John chapter 6 verse 9 to 13, naalala niyo po yung ang dami pong mga tao noon na umattend sa crusade ni Jesus. And then pinapauwi na dapat sila. Pero sabi ni Jesus, huwag niyo muna silang pauwiin. Kailangan muna natin silang pakainin. Kaya lang, walang pagkain. Sabi ng Panginoon, maghanap kayo. Nakita nila yung isang bata. Batang lalaki, ang meron lang po doon, 5 tinapay at 2 isda. At nagmultiply po yung 5 tinapay at 2 isda nung nasa hawak po ba ng bata? Kailan nagmultiply po yung tinapay at isda? Nung yung bata, nilet go niya. Binigay niya sa disciple, and then yung disciple, binigay sa kamay ng Diyos. At nagpasalamat ang Panginoon, tumingin sa langit, sa Ama na nasa langit, at doon nagkaroon ng multiplication. So, ito mga kapatid, not unless we give, there is no multiplication. Hanggat hawak natin yung mga tanim at mga buto at mga dapat nating ibigay, walang magmumultiply. Multiplication happens in the hands of the miracle working God. Not on your hands, but on the hands of the miracle working God, our Lord Jesus Christ. Kaya hanggat yan, nandyan, walang multiplication. We do not just sow money. Makinig kayo mabuti. Hindi lang po ito hindi lang ito pera. But we sow time, talent, love, service, and kindness. Yan din po yung mga tinatanim natin dapat, hindi lang po yung pera. Kundi yung ating panahon para sa Diyos, yung ating mga talento, paggamit natin sa Diyos, yung pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa, at yung paglilingkod at pagiging mabuti. Yan po yung dapat nating itanim. Amen po ba? Kasi kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. If you sow love, you will reap love. If you sow kindness, you will reap kindness. Tama po ba? Number 4, no, and this is the last, the impact of giving. So may impact po ito, yung pagbibigay. Kagaya po ng context na binasa natin, no, doon, hindi lang para ma-meet yung needs, doon sa binasa natin sa 13, no, ng verse 13, hindi lang para ma-meet yung needs ng iba, at dahil na-meet yung needs ng iba, yung ibang tao magpapasalamat sa Diyos. Dahil sa iyo. Dahil sa ginawa mong tulong at kabutihan sa iba, sa kapwa. When people are blessed by your giving, listen to me, they will praise God for His provision through you. Pag ikaw ay ginamit ng Diyos at nagpagamit ka sa Panginoon para tumulong sa iba, magpapasalamat yung tao na yon, na-meet yung needs niya at ikaw ang ginamit ng Diyos. Gusto niyo po ba yun, kapatid? May mga taong mananalangin at may mga taong makakaalala sa iyo dahil sa mga kabutihang ginawa mo sa Kanya. At dahil sa kabutihang ginawa mo at in-extend mong tulong sa Kanya, sa ano pa mang pamamaraan at kayong kakayanan, nagpasalamat siya sa Panginoon at naalala ka niya. Panginoon, pagpalain mo po si brother, pagpalain mo po si sister na ginamit niyo para katagpuin ang aking pangangailangan. Ano pong gusto niyo? Yung tayo yung parating tinutulungan? Malamang kapag tayo parating tinutulungan, wala tayong seed na tinatanim. Malamang yung mga may pantulong, yun yung merong mga seed na naitanim na umaani na sila at patuloy na nagtatanim at patuloy ang kanilang pag-ani. Hindi ho masama na tayo ay tulungan, pero meron pong ibang estado na inalagay at inilahad at isinantabi at sinaayos ang Panginoon para ating kalagyan. Let's move to the next level. Na hindi lang tayo binibigyan, matuto tayo na tayo din na may magbibigay. Sabi po ng verse 15, 14 and 15,
Those who receive will pray for you, and they will thank God for your life. Giving builds unity to the body of Christ. Thanks be to God, sabi ng verse 15, for His indescribable gift. Paul ends pointing to Jesus Christ, the greatest gift of all. Ang pinaka matinding regalo ng Panginoon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung pinakasid para sa ating kaligtasan, para sa ating kaayusan. How can we sow generously? Through our finance. Paano? Return our tithes and offering faithfully. Paano po tayo makakapagbalik? Paano tayo makakapagtanim generously? Pagbalik po tayo ng tithes natin at magbigay po tayo ng offering. Paano naman sa time natin? Serving God and others with joy. Pag po tayo naglilingkod sa Diyos, maglingkod din po tayo sa iba na may kagaalakan. Tapos, through our words, speak life. Sa magitan po ng ating mga pananalita, magsalita po tayo na may encouragement ng buhay at na magpahayag po tayo ng pagpapala sa tao. Hindi tayo nagdi-demote ng tao, hindi tayo nananakit ng tao, hindi tayo nag-i-encourage ng tao. And then through our deeds, papaano po tayo sa ating mga gawa? Acts of kindness, gumawa po tayo ng mabuti sa iba, lalo na sa mga nangangailangan, tulungan po natin. And then mag-invite po tayo, mag-win po tayo ng mga tao sa Diyos. Kapatid, kung nagtanim po tayo ng pagmamahal, haani po tayo ng pagmamahal. If you want the harvest of blessing, sow generously. If you want a harvest of righteousness, sow obedience. Give generously means trusting God to multiply. Give cheerfully, it reflects God's own joyful giving nature. Yan po yung nature ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ganun po yun. Give purposely. Sabihin, nagbibigay po tayo, hindi lang basta-basta, may layunin po tayo. Know your giving impacts lives and glorify God. Every time we give, nag-glorify po si Lord. Kasi dati wala kang pambigay, pero ngayon, bless ka ni Lord, kaya meron ka ng pambigay. At nagbibigay kapurihan po sa Panginoon po yun. Amen po ba? The kind of seed you sow determines the kind of harvest you will receive. The kind of seed you sow determines the kind of harvest will you receive. Amen po ba? We can never outgive God. Hindi po natin kayang higitan sa pagbibigay ang Panginoon. The harvest you enjoy tomorrow depends on the seed you sow today. Amen? Ulitin ko po, napakaganda nito. The harvest you enjoy tomorrow depends on the seed you sow today. Yung quality po niyan ay nakasalalay sa kung ano ang kaya mong itanim or ibigay sa Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos hindi para maging kuripot, hindi para po tayo maging faithful at maging generous. At hindi po hahayaan ng Panginoon yung ating mga seed ay mawalang bahala. Sow generously and expect God's abundant harvest in your life. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Your seed today is your harvest tomorrow. When you give with faith and generous and be generous or in generosity, you are sowing into eternity. Amen po ba? And God Himself promised the increase. Hindi po si pastor ang nangangako sa inyo. Ang salita po ng Diyos ang may sabi niyan. At kapag sinabi ng Diyos, sinabi na at may mangyayari po doon. Dapat po, ngayon po, ang pinakasimpleng goal lang natin ngayon sa message na to, maging maayos at maging tama ang ating kaisipan pagdating sa pagbibigay. Naging madali para kay Apostle Pablo na maipaliwanag ang giving ay kagaya ng isang nagtatanim na bahagya at nagtatanim ng marami. Pag nagtanim ka ng bahagya, normal, bahagya ang anim mo.
Kaya baka kulang ngayon dahil depende sa quality ng tanim mo. It requires faith to do that. It requires to believe bago mo magawa. Para maging cheerful tayo, makapag-decide tayo na maging generous po tayo sa ating pagbibigay. Let us all stand. Let us pray. Heavenly Father, we would just like to honor and thank you. The power of seed represent, Lord God, our giving. Just like Apostle Paul, Lord, na kung papaano po in-illustrate niya ang pagbibigay sa pamamagitan po ng pagtatanim. Na maintindihan namin, every time, Lord, we give, we are not losing, but we are gaining, we are investing. And we believe on this principle. And those people who are about to give today, Lord God, you said on your word, it will be given back to him, to us, good measure, pressed down, shaken together, and running over. We thank you, we love you, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord.